Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! GMRC Grade 3, Quarter 1, Week 8. Unang araw. Layunin. Nakakikilala ang mga pansariling karapatan na natatamasa ng isang bata sa pamayanan. Naipahahayag na ang mga pansariling karapatan na kinikilala sa pamayanan ay nagtitiyak sa kaligtasan at matiwasay na pamumuhay ng bawat bata. Ating talakayin ang mga pansariling karapatan na kinikilala sa pamayanan. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Naaalala ba ninyo ang mga inyong karapatang tinatamasa? Ngayon ay pagmasdan natin ang mga larawan at sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Sa unang larawan, ito ay larawan ng mag-anak na nasa hapagkainan kung saan makikita ang tray ng prutas sa mesa. Sa ikalawang larawan naman ay mga batang naglalaro sa parke. At ang panghuling larawan ay larawan ng mga batang tumatawid sa pedestrian lane. Ngayon, ano-anong mga karapatan ang tinatamasa mo batay sa mga inilahad na larawan? Hanapin ang mga salitang maiuugnay sa ating aralin. Narito ang mga clues. Mga bata, ano-anong mga salita ang nahanap mo? Bakit mahalagang matutunan ng batang tulad mo sa ikatlong baitang ang inyong mga karapatan? Ipaliwanag. Sa araling ito, inaasahan na kayo ay nakakikilala ng mga pansariling karapatan na natatamasa ng isang bata sa pamayanan. At naipahahayag na ang mga pansariling karapatan na kinikilala sa pamayanan ay nagtitiyak sa kaligtasan at matiwasay na pamumuhay ng bawat bata. Ating basahin at unawain ang mga salita. Ang karapatan ay tumutukoy sa anumang dapat tamasahin ng isang individual o pangkat. Ang pangalan naman ay salita o mga salitang ginagamit upang tukuyin ang anuman na pagkakakilanlan. Ang pamilya ay pinakamaliit na unit ng lipunan. At ang edukasyon ay sistematikong proseso ng pagtuturo o pag-aaral sa isang institusyon, lalo na sa paaralan. Ngayon ay magbabasa ako ng maikling sanaysay. Makinig mabuti mga bata. Nais kong matuto. Nais kong mag-aral at matuto ng maraming bagay. Nais kong matutong magbasa, sumulat, gumuhit at magpinta. Nais ko rin mag-aral sumayaw, umawit at tumula. Kaya naman ako ay pumapasok sa eskwela. Sa aming klase, kami ay tinuturuang magbasa, magsulat, gumuhit at magpinta. Tinuturuan rin kaming sumayaw, umawit at tumula. Dahil dito ay nalilinang ko ang aking mga kakayahan. Magaling na akong magbasa, magsulat, gumuhit at magpinta. Mahusay na rin akong sumayaw, umawit at tumula. Mabuti na lamang at ako ay nakakapag-aral. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Sino ang tinutukoy sa sanaysay? Ano-ano ang nais niyang gawin? Anong karapatan ng mga bata ang tinutukoy sa sanaysay? At panghuli, paano mo maipakikita ang paggalang sa karapatan ng iyong kapwa-bata? Ngayon naman ay ating basahin ang mga karapatan ni Liz. Si Liz ay isang masayahing bata na may mabuting pamilya na nagmamahal at nag-aalaga sa kanya. Binigyan siya ng kanyang mga magulang ng magandang pangalan na nagpapakilala sa kanya sa paaralan at sa komunidad.
Sa tulong ng kanyang pamilya, nakakapag-aral siya at natututo ng iba't ibang bagay na makatutulong sa kanyang kinabukasan. Sa paaralan, tinuturuan sila ng kanilang guro tungkol sa kanilang mga karapatan, tulad ng karapatang magkaroon ng pangalan, pamilya at edukasyon. Alam ni Liz na napakahalaga ng mga ito dahil sa pamamagitan ng edukasyon, matutupad niya ang kanyang mga pangarap. At sa pagmamahal ng kanyang pamilya, siya ay lumalaking mabuti at masaya. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Tandaan mga bata na karapatan ninyong magkaroon ng pamilya at pagmamahal. Ang mga bata ay may karapatan na lumaki sa isang mapagmahal at suportadong pamilya, kung saan nararamdaman nila ang pag-aalaga at pagkalinga. Karapatang magkaroon ng edukasyon. Ang bawat bata ay may karapatang makapag-aral at magkaroon ng akses sa dekalidad na edukasyon upang matutunan ang mga kasanayan at kaalaman na magbibigay sa kanila ng magandang kinabukasan. Ang mga karapatang ito ay nakasaad sa United Nations Convention on the Rights of the Child at layuning tiyakin na ang mga bata ay lumalaki sa isang ligtas, makatarungan at maayos na kapaligiran. Ngayon, sa ating naging talakayan at gawain sa araw na ito, ano ang inyong natutuhan? Maaari ba kayong magbigay ng mga halimbawa ng mga karapatan ng bata na iyong tinatamasa? Patunayan. Mahalaga ba na kilalanin ng pamayanan ang karapatan ng mga batang Pilipino upang matiyak ang kaligtasan at matiwasay na pamumuhay? Ipaliwanag. Ngayon naman ay lagyan ng check ang bilang kung ito ay nagpapakita ng karapatan ng bata. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Sa inyo namang kwaderno, isulat ang isang karapatan na hindi mo pa lubusang nauunawaan at nangangailangan pa ng mas malalim na paliwanag. Ikalawang araw. Layunin, naiisa-isa ang mga pansariling karapatan na natatamasa ng isang bata sa pamayanan at naiuugnay na ang mga pansariling karapatan na kinikilala sa pamayanan ay nagtitiyak sa kaligtasan at matiwasay na pamumuhay ng bawat bata. Ngayon mga bata, pagmasdan ang mga larawan at sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Sa unang larawan ay mga larawan ng mga batang nag-aaral. Sa ikalawang larawan naman ay ang mga batang naglalaro sa parke. Sa pangatlong larawan ay larawan ng mga batang namumulot ng basura. At sa pang-apat na larawan ay larawan ng batang nailigtas sa kapahamakan. Ngayon, alin sa mga larawan ang nagpapakita ng pagtatamasa ng inyong karapatan? Ngayon, pakinggan at awitin ang bawat bata na inawit ng Apo Hiking Society. Ngayon, ano ang naging damdamin mo habang umaawit? Ano ang mensahe ng awit? Ano-ano ang mga karapatang nabanggit sa awit? Sa araling ito, inaasahan na kayo ay naiisa-isa ang mga pansariling karapatan na natatamasa ng isang bata sa pamayanan at naiuugnay na ang mga pansariling karapatan na kinikilala sa pamayanan ay nagtitiyak sa kaligtasan at matiwasay na pamumuhay ng bawat bata. Mga bata, ating basahin at unawain ang mga salita. Ang pamayanan ay partikular na pook na pinaninirahan ng mga taong nauugnay sa isang katangian.
At ang matiwasay naman ay nauukol sa pagiging mapayapa. Ngayon, kompletuhin at punan ang graphic organizer. Ipakita ang salitang karapatan sa mga mag-aaral at tanungin sila kung anong mga karapatan ng bata ang kanilang tinatamasa. Ngayon, ano-ano ang mga karapatan na naisulat mo? Ano ang iyong damdamin kung natatamasa mo ang iyong mga karapatan? Ipaliwanag. At paano mo igagalang ang karapatan ng bawat batang tulad mo? Natutuwa ako dahil nauunawaan na ninyo ang inyong mga karapatan bilang bata. Sa pagkakataong ito ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Mula sa sanaysay na may pamagat, Nais kong malayang mamuhay. Basahin ang maikling sanaysay. Unang pangkat. Nais kong malayang mamuhay. Nais kong makapagpahayag ng aking mga ideya at saloobin. Nais kong masabi kung ako ay masaya, malungkot, galit o takot. Nais ko rin makapagbigay ng mungkahi o sumagot sa mga tanong. Sa ikalawang pangkat naman, nais kong malayang mamuhay. Nais kong sumamba o magsimba. Nais kong pumunta sa pook dalanginan o kaya naman ay magbasa ng banal na aklat. Ikatlong pangkat. Nais kong malayang mamuhay. Nais kong makapaglaro at maglibang. At panghuli ang ikaapat na pangkat. Nais ko rin makipagkaibigan. Nais kong sumali sa mga samahan na naaayon sa aking interes at kakayahan. Mabuti na lamang at may karapatan akong malayang mamuhay. Ngayon mga bata, sagutin ang mga tanong. Ano-anong mga karapatan ang binanggit sa bawat pangkat? Mula sa mga karapatang nabanggit, alin sa mga iyon ang inyo nang tinatamasa? At bakit mahalaga mong malaman at maunawaan ang iyong karapatan bilang bata? Mula sa binasa ng bawat pangkat ay nakita ko ang pagnanasa ng bawat isa sa inyo na higit na maunawaan ang aralin. Upang higit nating maunawaan ito, narito ang ilan sa dapat ninyong tandaan. Ang mga pansariling karapatan na tinatamasa ng isang bata sa pamayanan ay mahalaga upang matiyak ang kaligtasan, kapakanan at pag-unlad. Karapatang magkaroon ng edukasyon. Ang bawat bata ay may karapatang makapag-aral at magkaroon ng akses sa dekalidad na edukasyon upang matutunan ang mga kasanayan at kaalaman na magbibigay sa kanila ng magandang kinabukasan. Karapatang maprotektahan laban sa pang-aabuso at pagsasamantala. Ang bawat bata ay may karapatang malayo sa anumang uri ng pang-aabuso, pang-aalipin o anumang uri ng pisikal, emosyonal o sexual na pananakit. Karapatang magkaroon ng pamilya at pagmamahal. Ang mga bata ay may karapatan na lumaki sa isang mapagmahal at suportadong pamilya kung saan nararamdaman nila ang pag-aalaga at pagkalinga. Karapatang maglaro at magpahinga. May karapatan ang mga bata na maglaro, magpahinga at makatagpo ng oras para sa kasiyahan at libangan bilang bahagi ng kanilang normal na paglaki at pag-unlad. Sa ating naging talakayan at gawain sa araw na ito, ano ang inyong natutuhan? Magbigay ng 2 o higit pang karapatan ng isang batang katulad mo na tinatamasa. Ngayon naman ay piliin sa loob ng kahon ang karapatang tinatamasa ng bata at isulat ang letra ng tamang sagot sa loob ng puso. Punan ang mga patlang. Isulat ang iyong sagot sa notebook.
Ikatlong araw. Layunin. Naisa sa kilos ang mga gawain na nagbibigay halaga sa mga karapatang tinatamasa ng bawat bata at nakapagsusuri na ang mga pansariling karapatan na kinikilala sa pamayanan ay nagtitiyak sa kaligtasan at matiwasay na pamumuhay ng bawat bata. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Kung sa palagay ninyo na ang aking babanggitin ay isang halimbawa ng karapatan, itaas ninyo ang inyong mga kamay. Kung hindi naman ay umupo. Gumamit ng pampublikong pasilidad gaya ng palaruan. Magkalat sa mga pampublikong pasilidad. Makatanggap ng mataas na kalidad ng edukasyon. Lumiban sa klase at hindi makinig sa mga talakayan. Maprotektahan mula sa anumang pinsala. Manakit ng kaibigan at kamag-aral. Mabigyan ng sapat na paggabay. Magsabi ng masasakit na pananalita sa kapwa. At makipagkaibigan. Ngayon naman ay awitin kasama ang mga mag-aaral. Sa araling ito, inaasahan na kayo ay naisa sa kilos ang mga gawain na nagbibigay halaga sa mga karapatang tinatamasa ng bawat bata at nakapagsusuri na ang mga pansariling karapatan na kinikilala sa pamayanan ay nagtitiyak sa kaligtasan at matiwasay na pamumuhay ng bawat bata. Ngayon ay ating basahin at unawain ang mga salita. Ang nagtitiyak ay pagsusuri sa anuman upang mawala ang alinlangan. At ang pamumuhay ay ang kalagayan o paraan ng pagtahak sa buhay. Ngayon ay aking babasahin ang maikling sanaysay. Makinig ng mabuti mga bata. Nais kong maging malusog. Nais kong maging malusog. Nais kong kumain sa tamang oras na may sapat at masustansyang pagkain. Nais kong kumain ng gulay at isda, pati karne at prutas. Nais ko rin mag-ehersisyo para lumakas ang aking pangangatawan. Nais kong tumakbo, tumalon, maglaro ng sports at maglakad-lakad. Nais ko rin maging masigla at maliksi sa aking pagkilos at pag-iisip. Nais ko rin na maging malayo sa anumang uri ng sakit. Nais kong ipabunot ang masakit kong ngipin. Nais kong magpunta sa doktor upang ipasuri ang aking masamang pakiramdam. Nais ko rin na mabigyan ng tamang gamot at atensyong medikal. Mabuti na lamang at may karapatan akong maging malusog sa aking isip at pangangatawan. Ngayon mga bata, sagutin ang mga gabay na tanong. Ano-ano ang nais ng bata sa sanaysay? Ito ba ay iyong nais din? At ano ang iyong mararamdaman kung hindi maibigay sa iyo ang iyong karapatan? Ang guro ay magbibigay ng mga sitwasyon sa mga mag-aaral at ito ay kanilang isasakilos na may kinalaman sa kanilang karapatan. Bibigyan ng 5 minuto ang bawat pangkat sa pagsasagawa ng gawain na ito. Narito ang suhesyong rubrics. Ngayon naman ay pakinggang muli ang awitin na ang bawat bata na inawit ng Apo Hiking Society. Mga bata, ano-anong karapatan ng isang bata ang binanggit sa awitin? Ito ba ay iyong nakakamit? Mahalaga ba na ang bawat bata ay may pagkilala at paggalang sa karapatan ng bawat isa?
At ano ang iyong mararamdaman kung hindi mo nakakamit ang karapatan mo bilang bata? Masaya ka ba o malungkot? Mula sa naging talakayan, ano sa mga nabanggit na karapatan ng batang Pilipino ang tinatamasa mo? Ibahagi. Mayroon bang mga nabanggit na karapatan ng batang Pilipino na hindi mo natatamasa? Ano ito at bakit? Bilang isang batang Pilipino, paano mo pahahalagahan ang iyong mga karapatan? Ngayon naman ay isulat ang salitang magalang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng halimbawa ng mga karapatan at paggalang sa karapatan ng kapwa, at HM kung hindi. Narito ang mga sagot. Ngayon ay kompletuhin ang iyong pangako. Ika-4 na araw. Layunin: nakapagsasanay sa pagiging magalang sa pamamagitan ng wastong pakikitungo sa kapwa sa iba't ibang sitwasyon. At napatutunayan na ang mga pansariling karapatan na kinikilala sa pamayanan ay nagtitiyak sa kaligtasan at matiwasay na pamumuhay ng bawat bata. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Ano-ano ang mga pansariling karapatan na tinatamasa ng mga bata ang ipinakikita sa mga larawan? Ngayon mga bata, pagmasdan ang mga larawan at sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Ano-anong wastong pakikitungo sa kapwa ang makikita sa mga larawan? Ano-anong mga pansariling karapatan na kinikilala sa pamayanan at nagtitiyak sa kaligtasan at matiwasay na pamumuhay ng bawat bata ang makikita? Sa araling ito, inaasahan na kayo ay nakapagsasanay sa pagiging magalang sa pamamagitan ng wastong pakikitungo sa kapwa sa iba't ibang sitwasyon. At napatutunayan na ang mga pansariling karapatan na kinikilala sa pamayanan ay nagtitiyak sa kaligtasan at matiwasay na pamumuhay ng bawat bata. Ngayon ay ating basahin at unawain ang mga salita. Ang magalang ay mapitagan sa matatanda o nakatatanda at kumikilala at tumatanggap ng katwiran at karapatan ng kapwa. At ang pakikitungo ay mga paraan ng pagkilos o pananalita na iniuukol sa kapwa. Ngayon ay aking babasahin ang tula. Makinig ng mabuti mga bata. Karapatan at kaligtasan ko. May karapatan bawat isa, tulad ko, munting batang sinta. Sa bahay man o sa eskwela, marapat na ligtas at maligaya. Karapatang maprotektahan sa sakit, gutom o panganib man. Sa pamayanan, dapat ingatan upang matiwasay ang kinabukasan. Karapatang maglaro at matuto upang pangarap ay maabot ng husto. Kapayapaan at pagmamahal ating ialay sa mga batang ating mahal. Pansariling karapatan ay kilalanin, bawat bata'y lalaking matulungin. Batang magalang at masunurin sa pamayanan, tiyak ang buhay na may kaligtasan. Ngayon mga bata, sagutin ang mga gabay na tanong. Ano-anong pansariling karapatan ng mga bata ang nabanggit sa tula? At ano ang makakamit ng batang magalang at masunurin sa kanyang pamayanan? Ngayon ay pagmasdan ang mga larawan. Sa unang larawan, makikita natin ang larawan ng guro na nagtatalakayan sa klase. Sa pangalawang larawan naman ay batang humihingi ng tulong. At sa pangatlong larawan naman ay larawan ng batang lalaki na humihiram ng laruan. Ngayon mga bata,
Paano ang tamang pakikitungo kapag tinatawag ka ng iyong guro? Paano ka hihingi ng tulong sa iyong magulang? Paano ang magalang na paghiram ng laruan? Kung ikaw ang nagpapahiram ng laruan, paano mo maipakikita ang paggalang sa humihiram ng laruan mo? Bakit dapat laging magpakita tayo ng paggalang sa lahat? At ano ang iyong makakamit kapag lagi kang magalang sa kapwa? Ngayon ay magkakaroon tayo ng role-playing. Pangkatin ang klase na may tig-5 miyembro sa bawat grupo. Ang bawat grupo ay bibigyan ng isang sitwasyon kung saan kailangang ipakita ang pagiging magalang. Ang bawat grupo ay magpapakita ng isang maikling roleplay o pagsasadula ng tamang kilos sa ibinigay na sitwasyon. Narito ang mga sitwasyon. Sa una, tamang pagtugon o pakikitungo kapag tinatawag ka ng iyong guro. Para naman sa pangalawa, paghingi ng tulong sa magulang o tagapangalaga kung masakit ang ngipin. Ang pangatlo naman ay magalang na paghiram ng laruan sa iyong kapatid o kaklase. At pang-apat, kung ikaw ang nagpapahiram ng laruan, ipakita ang magalang na pagpapahiram ng laruan. Mahusay mga bata! Ngayon, paano ang wastong pakikitungo sa kapwa sa iba't ibang sitwasyon habang tinatamasa ang mga karapatan mo? At paano na ang mga pansariling karapatan na kinikilala sa pamayanan ay nagtitiyak sa kaligtasan at matiwasay na pamumuhay ng bawat bata? Ngayon ay magkakaroon ulit tayo ng role-playing. Pangkatin ang klase sa 4 na grupo. Ang bawat grupo ay bibigyan ng isang sitwasyon kung saan kailangang ipakita ang pagiging magalang. Ang bawat grupo ay magpapakita ng isang maikling roleplay o pagsasadula ng tamang kilos sa ibinigay na sitwasyon. Paaralan. Paano mo ipakikita ang respeto sa guro kapag tinawag ka na mag-recite? Sa tahanan naman, paano ang magalang na paghingi ng tulong sa magulang o nakatatanda sa paggawa ng takdang aralin? Sa tindahan naman o palengke, paano ang wastong pakikipag-usap sa mga namamahala ng mga paninda? At para sa palaruan, paano ang wasto at magalang na paghingi ng pagkakataon na makagamit ng pasilidad o swing mula sa kapwa? Pagkatapos ng pagsasadula, tatanungin ang iba pang mag-aaral kung ano ang napansin nilang wastong pakikitungo sa bawat sitwasyon. Narito ang rubric sa pagsusuri. Ngayon naman ay gumawa ng poster. Gumuhit ng isang sitwasyon kung saan ipinapakita ang pagiging magalang at pagkilala sa karapatan ng bata. Ang halimbawa ay pagiging magalang sa guro, pagiging ligtas sa paaralan, paggalang sa batas ng komunidad. Narito naman ang mga pamantayan. Pagkamalikhain, 30%, mensaheng nais iparating, 40%, at kaayusan at nilalaman, 30%. Mahusay mga bata! End of week 8. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!